Ang pagkakasama ni dating Pangulo Rodrigo Duterte at Kuting ng Norte sa isang pulong ng mga lider ng bansa ay nagdulot ng mainit na diskusyon sa social media. Maraming netizens ang napansin ang tila pag-iral ng hindi pagkakasundo o utal ni Marcos Jr. kay Tatay Digong. May mga nagpapahayag ng pangangatwiran na tila ba't naiilang si Bongbong sa nakaraang liderato ni Duterte at may mga nagsasabing ito'y isang malinaw na senyales ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang lider. Gayunpaman, may mga buo pa rin ang suporta kay Duterte at may mga nagpapahayag na hindi dapat ituring na walang halaga ang magagandang nagawa ni Duterte noong siya ay nasa pwesto pa. Ang usaping ito nga ay nagdudulot ng masusing pag-uusap at paglalabas ng iba't ibang opinyon sa mundo ng social media. Well, isang nga itong katunayan na dapat nating pakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita dito sa Boses ng Masa. Topic. Itong ating vlog ngayon, maikli lang ito, no? Kasi dalawang topic lang itong ating itatalakay at gagawa tayo ng reaction tungkol dito. Okay, unahin na natin itong si former President Duterte, no? Payag siya na itong si PBBM ay magrevolusyon. Yan ang sabi ni Attorney Panelo, okay? Sa kanyang programa sa SMNI. Oh, bakit ba nasabi ni Duterte ito na bakit payag siya dito? Okay, alamin natin. Panoorin natin itong balita na ito. Okay? Let's play the video. Dating Pangulong Rodrigo Duterte payag sa pagdedeklara ng revolutionary government ayon kay Attorney Salvador Panelo. Si Carlo de la Peña magpapalita. Oh, hi sa iyo, Ma'am Seiya Senpai. Present si Ma'am Seiya Senpai, isa sa ating mga moderators. Kaya nga sabi ko nung nag-uusap kami ni dating Presidente Duterte na isang umaga, madaling araw. Kaya sabi ko, alam mo, Ginoong Pangulo, ako talaga hanggang ngayon, gusto ko revolutionary government. Alam mo sabi niya, oo, okay yan. Sabi masasabi mo talaga na itong si Panelo at itong si Duterte, pareha talaga ng utak ang kanilang mga prinsipyo. Sabi mo kay Presidente Marcos, magdeklara na siya. Aba, kako sinabi ko na kanina umaga yan magdeklara na. Ito ang ibinahagi ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa paghahanda ng Commission on Elections sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sinabi pa ni Panelo, wala ng petsa ang pagsisimula ng election. Jerry Inchon, maayong gabi, sir. Period simula noong tanggalin sa pwesto si Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Sa kabilang banda, ipinaliwanag naman ni Panelo kung bakit nito nais ang revolutionary government. Ang konsepto namin ni Presidente Duterte ever since, hindi pa niya tumatakbo, di ba? 10 taon ko niligawan niya. Ang konsepto namin, yung sistema kasi natin ngayon, kontrolado ng Kongreso. Whether you like it or not, talagang kontrolado ng Kongreso. Pati Presidente nakokontrol Ngayon, kung ang Kongreso ang kanyang power to legislate, binigay mo sa Presidente, dalawang power na, executive, legislative, pareho ng martial law. Pag yan ang ginawa mo, lahat ng mga constraints mawawala sa iyo Paglilinaw pa rito ni Panelo, alam nyo, ang provision ng saligang batas, klarong-klaro naman sinasabi. Ang trabaho ng isang pamahalaan ay ang bigyan ng proteksyon ang sambayanan. Correct. O magsilbi. Ngayon, kung sa pagsisilbi mo at sa pagbibigay mo ng proteksyon, nakikita mo ang ilang sektor sa lipunan o ilang sangay ng gobyerno nagiging sagabal dun sa tungkulin na iniatang sa iyo ng gobyerno at ng Estado, abay gumawa ka ng kaparaanan. At pwede mong gawing magdeklara ka ng batas militar, magdeklara ng revolutionary gobyerno. Kaya kami ni Presidente Duterte, okay sa amin si Bongbong Marcos. Sa ngayon, nananatiling demokratikong bansa ang Pilipinas. Para sa Diyos at sa... Okay. So gusto kong ipaliwanag ito ng mabuti ha.
bakit ba nasabi ni Attorney Panelo at itong si former President Duterte na gusto nilang revolutionary government? At nagsuggest pa nga si Duterte at si Panelo na Mr. President, PBBM, magrevolusyon ka na. Magrevolusyon ka na. Ngayon, ang tanong dyan, bakit nasabi ni Duterte at itong si Panelo na mas gusto pa nilang mag-revolt itong si we have 121 watching pala gusto na mag-revolt gusto ipa-revolt ni Duterte at ni Panelo itong si PBBM. Mr. President, mag-revolution ka na. Ang tanong dyan, bakit nasabi nila yan? Anong nasa revolusyon? Para daw yung martial law. Unang-una, the good example sa sinabi nila ngayon is itong ginawa ng Kongreso ngayon. Ano bang ginawa ng Kongreso ngayon? Yan ang tanong. Anong ginawa ng Kongreso? Halos lahat na lang ng bagay, lahat ng sistema ng gobyerno, pinakialaman dito ng Kongreso. Patatawag ko pa nga, mas grabe pa yung ingay ng House of the Representatives compared to the Senate. Di ba mas ingay sila ngayon, itong House of the Representatives? At kung pagbabasihan mo pa, mas maingay pa itong House of the Representatives kaysa executive branch, which is ang Pangulo. Mas maingay pa sila. Tingnan nyo yung nangyari sa ICC. Tingnan nyo yung nangyari sa confidential funds ni VP Sara. Pakinggan nyo yung nangyari sa charter change na kumakalat dyan ngayon, yung People's Initiative. Maingay na maingay itong House of the Representatives ngayon. The only way na matahimik itong grupo na ito, magrevolusyon na ang presidente. Total, itong Kongreso, nafe-feel ng taong bayan, dinidiktahan ninyo ang presidente. Imagine that one, Ito pang, ang analysis ng mga experts dito, mas dumidikta pa itong House Speaker sa presidente. Kaya nga, sabi ng iba, mas nafe-feel pa nila na ang presidente ay si Martin kay ni PBBM. Kasi alam ni Panelo at ni former President Duterte na itong si PBBM sa sobrang bait, tahimik lang. Walang masabi. In fairness to Presidente Bongbong Marcos, ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin. Yung focus niya, ang aking napansin kay PBBM, ang focus niya ngayon ang ekonomiya ng bayan. Laging humihingi ng tulong at nakipag-join forces sa ibang bansa, di ba? Hanggang lagi na lang siyang binabatiko sa kanyang laging paglabas ng ibang bansa. Di ba? Pero sabi ni former President Duterte at ni Atty. Panelo, wala silang nakita o kahit minsan nangungurakot itong si Presidente Bongbong Marcos. Wala silang nakita. Okay? The only thing na what's wrong with Presidente Bongbong Marcos sa kanyang executive branch is madidiktahan siya dito sa Kongreso. Kaya mas mabuti, suggestion nila, it's better na magrevolusyon na itong si PBBM. Di ba? Kung inyong i-analyze, bakit itong mga diehard na mga sumuporta kay PBBM, itong mga tao na sumuporta kay PBBM, bigla na lang ayaw nang suportahan si PBBM. Bakit yun nangyari? Sa tingin ko, sa kadahilanan sa mga ginagawa ni Martin Romualdez. Unang-una, yung ginawa niya kay PGMA, former President
Gloria Macapagal Arroyo, na tinanggal niya bilang senior deputy speaker dahil natakot siya baka kunin sa kanya yung pagiging House Speaker. Hanggang tinanggal na naman, pababa, hanggang normal na lang na congresswoman itong si Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Diyan pa lamang si VP Sara tumiwalag na sa grupo. Oh. In fairness to Presidente Bongbong Marcos, ang lahat ng mga kaguluhan dito sa politika, hindi naman nanggaling kay PBBM, nanggaling dito sa Congress. Nanggaling sa Congress. Kaya, sabi ni Panelo, kung magrevolusyon itong si PBBM, dalawa ang kanyang power. Okay? Bilang executive at bilang legislative. Okay? Dalawa. Madidikta niya yan lahat. Napasuggest itong si Panelo at si former President Duterte kasi sa tingin nila hindi kurakot si PBBM. Napasuggest sila dito kasi sa tingin nila maayos naman gumalaw si PBBM. Ang hindi lang natin gusto sa ginawa ni PBBM ay yung tiklop yung kanyang bibig dito kay VP Sara. At minsan pa nga pinagbibintangan natin si PBBM na baka siya ang may utos dito kay Martin Romualdez dyan sa ICC, sa charter change at kung ano-ano pang confidential funds na yan. At unti-unti nang lumitaw na may sarili talagang mundo itong Kongreso. Di ba? Ito, si Sia Senpai, sabi, 125 billion na ang nasa MIF. At pinirmahan agad ni PBBM ang budget para sa kanya, 730 billion ang program. Ngayon, itong si Panelo at si Duterte, grabe ito mag-analyze. Okay? What's with revolutionary government? Kung mag-revolt ka kasi, kaagad mong ma-attain yung gusto mong mangyari. Hindi na dadaan dyan sa Kongreso. Ang nagpagulo dito, Kongreso eh. Kongreso. Kaya ang gusto natin gawin, no? Dahil alam naman natin sa Kongreso, may kanya-kanya ng distrito yung mga congressman na yan. Oh. Kung mag-revolt si PBBM, the tendency is patas lahat. Kung ano yung hinihinging budget ng mga Kongreso, there's a good and a better chance na possibility na equal lahat yung magiging hingi ng mga kongresista. 'Di ba? Oh. Mas matutukan pa ni PBBM yung kung sino yung distrito na mas nangangailangan ng pera, ng budget. Kasi ang tendency ngayon, no, sa Kongreso, the tendency is kung sino yung malapit sa House Speaker, yun yung mabibigyan. So, sinong kawawa? Ang yung mga tao sa distrito na hindi malapit sa ano. O kagaya ng nangyari kay Pulong Duterte. O, nadamay siya sa away ni VP Sara at ni Martin Romualdez. Pati siya, halos 1.5 billion ang nabawas sa kanyang NEP. National, ano tawag doon? National Expenditure NEP nga. National Expenditure, ano yung P? Kalimutan ko. National Expenditure Program, I think. Oh. So, sino kawawa? Sabi pa nga ni Pulong Duterte, kawawa yung mga supporters at bumoto ni PBBM dito sa mga taga Davao. Mas inuuna pa nila yung Chatcha na meron pang mas maraming problema ang Pilipinas dyan. And for sure, sabi nga ni Panelo na before you are imposing a program like Chatcha, may nakalaang budget ito. Yung inireklamo ni Roque na commercial ng Chatcha, nagtatanong si Roque kung pera ba ito ng taong bayan. Kasi masakit isipin
na gagamitin mo yung pera ng bayan sa walang silbi na hindi napapanahon na issue na dapat sana ayan maitulong yan sa mga mahihirap nating kababayan. Oh, talagang magagalit ang mga taong bayan dyan. Di ba? So yan. Panawagan ni Duterte at itong si Panelo, especially itong si Duterte. Mr. President, mas mabuti pang magrevolusyon ka. O parang tumahimik itong mga buaya na sabi nilang mga buaya sa Kongreso. Okay? So kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo dyan? O, mag-comment nga kayo. Anong masasabi nyo? Tama ba ang suggestion? Pabor ba kayo ang suggestion ni Duterte? They are comfortable with Marcos. Bakit nilang nasabing komportable sila kay Marcos? Itong si Duterte? Kasi alam niyang hindi nangungurakot si Marcos. In fairness to Marcos, ang kay Marcos lang, bakit nga hindi mo ipinagtanggol si VP Sara dyan sa confidential funds na yan, na galing naman sa inyong confidential funds yan? Yan ang malaking ipinagtataka ako na nakikinig man ako sa interview ni Banat Bay sa 1PH ba yun? Anong page yun? Politico.com ba yun? Oh. Sabi niya ni Banat Bay, ano raw? Itong si anong tawag doon? Mawala tuloy ako. Itong si VP Sara, no? Galing yan yung confidential funds niya sa kay Bongbong Marcos. Ngayon, kahit man lang ipinagtanggol ni PBBM during that time na binabatikos yan ng Kongreso sa Bakabayan Black, na kinampihan pa dito ni Martin Romualdez, hindi kumikibo si PBBM. Wala man lang kasi ganyan naman talaga, yan ang sabi ni Banat Bay, ganyan naman talaga si PBBM. Tingnan mo yung nangyari ni ES Vic Rodriguez, 'di ba? Nung tinanggal si ES, nung siniraan si ES Vic Rodriguez, hindi mo maririnig si PBBM na ipinagtanggol niya si ES. Hanggang si Vic Rodriguez ay tuluyan ng umalis. 'Di ba? Kagaya rin 'yan sa nangyari ni VP Sara, at 'yan ang hindi maiintindihan ng ilan natin na mga eksperto. Sina Attorney Panelo, sina Banat Bay, yan na, magaling yan mag-analyze eh. Hindi ko talaga maintindihan. Pero when it comes to dealing with our government, sometimes ayaw rin natin itong mga priorities ni PBBM. Mas marami siyang priority na hindi natin nagustuhan, na mas dapat pa ilaan niya ang kanyang enerhiya sa ating kababayan nung pagpunta niya sa labas, na sumusobra na raw yung paglabas niya sa ibang bansa. Di ba? Si SNPI, 40 likes pa lang tayo. Please like pa more. Like pa raw. Nire-remind na kayo ni Seiya Senpai. 123 watching. Marnaves, hello po. Okay? So, comment nga kayo. Mag-comment kayo. Okay? So, ngayon, lumabas itong balita